Alagaan mo ang sarili mo. Huwag mong kalimutan ang tindahan natin. Nanay, ano ang gagawin ko kapag wala ka na? Ako si Kinhi. Matapos pumanaw ang mga magulang. Nagtatrabaho ako sa isang tindahan ng pedicure. Gumawa ka ng maayos. Kung hindi mo kayang ayusin ang 100 pares ng sapatos sa isang araw, mas mabuti pang huwag ka na lang magtrabaho. Ayoko na. Hindi ko na kaya ang mga sinasabi mo. Sa mga katulad mo, wala talagang patutunguhan. Nanay, siguro gusto niyang ipasa sa akin ang kanilang fast food restaurant. Kung magpapatuloy ito, baka mabigo ko ang mga magulang ko. Hala, may dumating na bisita. Kuya, pwede ko bang tanungin, ginagampanan mo ba si Kinshai Huang Yingzeng? Ang ganda ng itim na dragon robe mo. Anong lugar ito? Sino ka ba talaga? Nandito ka sa lungsod ng yan. Ako ang manager ng tindahang ito, si Kinhe. Tito, gusto mo bang agawin ang fast food store ko? Ay, malapit na akong magsara dito. May bangko 50 metro sa kanluran. Sa tingin ko, masyadong mahirap. May tindahan ng ginto 30 metro sa silangan. Yun ang bangko na sinasabi mo. Ano bang kakaibang bagay ito? Tanungin kita, anong putahe ba talaga ang nasa loob ng bakal na bandehadong ito? Itong ulam na ito, ang tawag dito ay manok na may nilagang patatas. Ano ba talaga ang patatas? Ipaliwanag mo agad ito ng detalyado sa akin. Kuya, ikaw ba ay sinadyang ipadala dito ng kabila para manggulo? O masyado ka lang nadala sa iyong pag-arte? Ano ang itinatanong ko sa iyo? Kailangan mo lamang sagutin ako ng totoo. Kung muli kang mangahas na makipag-usap ng higit pa sa akin, tiyak na paparusahan kita ngayon. Ang patatas na ito ay ipinakilala sa ating lupain. Ilang daang taon na ang nakalipas. Ito ay napakamasagana at napakayaman sa nutrisyon. Napakagandang pagkain. Bago ito, maraming tagutom sa mundo. Lahat ay dahil sa pagkakaroon nito. Nalubos na nagbawas ng pinsala sa mga tao. Dito sa patatas. Nang ito ay malawakang ipinasok sa ating lupain. Direktang nagdulot ito ng isang walang kapantay na revolusyon sa agrikultura ng China. Ipaliwanag mo ng detalyado sa akin. Ano ang tinatawag na revolusyon sa agrikultura? Bago pa man maipasok ang mataas na ani ng patatas na ito sa ating lupain ng China. Ang lupain natin ay may limitasyon sa bilang ng populasyon na kaya nitong suportahan, na humigit kumulang 40 milyon lamang. Sa bilang na ito ng 70 milyong tao. Ngunit mula nang pumasok ang patatas sa ating China, ang China ay nakaranas ng isang hindi pa nakitang pagsabog ng populasyon, na nagdala sa hangganan ng lupa na makapagbigay ng sustento sa tao. Mula sa orihinal na ilang milyon, ay biglang umakyat sa 300 milyon hanggang 400 milyon. Ano ang ibig sabihin ng bilyon? Bilyon. Ito ay tungkol sa milyon-milyon. Ano ang mayroon na talagang milyon-milyon? Sagutin mo ako ng totoo. Bakit ganito ang taon ngayon? Ang ika-21 siglo ay higit sa 2,000 taon pagkatapos ng dinastyang Qin. Agad mong ihanda sa akin ang isang bahagi upang matikman. Sige, agad akong pupunta para ihanda ito para sa iyo. Dalhin mo dito, kumain ka muna ng isang kagat. CJ. May sariwang hindi pa niluluto dito sa tindahan mo. Meron. Maliligtas pa ang dakilang Qin. Anong nangyari sa dakilang Qin? Wala akong dalang pera. Ipagpapalit ko itong jade pendant sa iyo. Kapalit ng mga patatas na ito. Bakit biglang nawala? Hindi rin makita sa kike. Nanaginip ba ako? Talaga bang napunta ako sa mahigit 2,000 taon sa hinaharap? Pero paano kung patay na ako? Kung ang Qin ay ganito na lang kalungkot, hindi ko alam sa hinaharap. Kung maghihirap pa rin ang mga tao. Kulang sa pagkain. Napakalakas ng tawanan ng mga susunod na henerasyon. Bagamat may kaunting pagod sa mukha ng binata, ay maayos pa rin ang kanyang kasuotan. Tila nakakakain at nakakasuot na sila ng maayos. Kung talagang ganoon, ano bang masama kung ako'y maghirap at mapagod ng kaunti?
Ngunit ang ulat ng sakuna sa Hilagang Yuan ay agarang ipinaabot sa inyong kamahalan. Mayroon ng higit sa daan-daang libong biktima sa lalawigan ng Beyuan. Kung wala ng suplay ng pagkain, ang daan-daang libong mamamayan ng Beyuan ay tiyak na mamamatay sa gutom. Agad na tapusin ang kasalukuyang silangang paglalakbay. Magbago ng ruta patungong Dunes. Diretso sa lalawigan ng Beyuan. Ako mismo ang pupunta upang mamuno. Paano ito magiging posible? Ang inyong katawan. Ayon po. Alainan. Sayang, sa tindahan ng binatang iyon. Ito lang ang mga patatas na meron siya. Kasalanan ko, masyado akong nagmadali kanina. Bakit hindi ko siya tinanong? Kung pwede ba siyang bumili pa? Mas maraming patatas ang ibenta sa akin. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pag-asa ang mga tao sa Beyuan County. Si Emperador Shai. Ano ba talaga ang nagdala kay Emperador Shai sa akin? Uy, bukas pa ang tindahang ito. Hindi pa nalugi ah. Ano ang gusto ninyong gawin? Wala lang, dumaan lang talaga ako para sumuporta. Alam ko si Kinhi. Pinangalanan ang tindahan gamit ang apelyido ng magulang mo. At ang pangalan mo. Para mapilitan kang sumuko. Sigurado akong mahihirapan kang magpaalam. Pero matagal nang pumanaw ang magulang mo. Wala kang karapatang makipagkumpetensya sa amin. Ang kumpanya namin ay isa sa pinakamagaling sa buong bansa pagdating sa pagkain. May pera kami na kayang lamugin ka. Kaya mas mabuti na ibenta mo na lang ang tindahan mo sa amin. Para hindi ka malugi ng todo. Bakit ba gusto ninyong kunin ang tindahan ko? 3 buwan na tayong naglalaban. Hindi pa ba sapat iyon? Gusto ko lang alagaan ang pamana na iniwan ng mga magulang ko. Bakit kailangan niyong agawin? Kung may dapat sisihin, sisihin niyo ang tindahan niyo na nasa tapat namin. Yung 30 milyong inutang mo sa bangko. Siguradong naubos na namin yan. Kung hindi mo kayang bayaran ang utang, kukunin din ng bangko ang fast food na ito. Pati yung bahay na iniwan ng mga magulang mo, hindi mo mapapanatili. Kung ibigay mo sa amin ang 1 milyon, gusto naming bilhin ang inyong Kinhi fast food restaurant. Hindi lang ninyo gustong bilhin ang aking tindahan. Kailangan ko ring magbigay ng 1 milyon. Tama, sa anumang paraan, malapit ka ng mabankrupt. Siguradong ibebenta ng bangko ang iyong fast food restaurant. Basta't ibigay mo sa amin ang 1 milyon. Pagkatapos bilhin ng aming Chen Group, pananatiliin namin ang pangalan ng Kinhi Fast Food Restaurant. Maaari mong sabihin na napanatili mo ang negosyo ng iyong mga magulang. Siyempre, maaari mo ring hindi ibigay. Ngunit pagdating ng oras na iyon, ang Kinhi Fast Food ay ganap na papalitan ng pangalan at rerepasuhin. Ang iyong mga magulang ay lumipat sa Hilaga noong 20. Ang kanilang itinaguyod na negosyo sa edad na 30 ay mawawala na. Sa loob ng 3 araw, kung wala pang nakasulat na kontrata sa aking tindahan, maghanda na ang Kinhi Fast Food na mawala sa Yancheng. Anong klaseng walang kwentang Kinhi Fast Food yan? 2 prom ding walang koneksyon. Mga simpleng tao lang mula pagkabata. Karapat dapat ba silang maging kalaban ng pamilya Chen namin? Kung marami lang sana akong pera. Kung mabibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon para labanan sila, tatapakan ko silang lahat sa ilalim ng aking mga paa. Ay, bakit ako nagkaroon ng kakaibang karanasan ngunit hindi ko mabago ang kapalaran? Sana makabalik muli si Emperador Qin. Kaya siguro makakaya ko. Bata, mayroon ka pang patatas. Bibili ako gamit ang mga barya ng Qin. Ilan ang kailangan mo? Simulan natin sa 1,000 sako. Maari bang magbayad ka sa akin ng kaunting barya? Pero hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Anong sitwasyon ang nagdala sa iyo dito? Ganoon din ako. Marahil sa oras na kailangan natin ang isa't isa. Dito ako lilitaw sa tindahang ito. Kung nais kong magbenta, kung nais mong bumili, maaaring mangyari ang kalakalan mula noon hanggang ngayon. Mga susunod na henerasyon, maghihirap pa ba kayo sa gutom? Hindi ba kayo magkakaroon ng sapat na pagkain? Mangyaring huwag mag-alala, mga ninuno ng unang emperador. Ang mga susunod na henerasyon ay hindi lamang nagkakaisa, kundi napakabihirang na ang mga tao ay nagugutom o nagielo. Narito ang 100,000 piraso. Ako ay naghanda ng kabuuang 1 milyong piraso. Ito ay mga paunang bayad lamang. 100,000, hindi bababa sa 20 milyon. Salamat, unang emperador.
Mamaya, kahit anong pagkain sa tindahan, kunin mo lang, ako na ang bibili. Hello, tita. Tumatanggap ba ang antique shop mo ng mga barya mula sa dinastyang Qin? Kailan ka magpapadala ng malaking truck para kunin? Jason, ilang pirasong barya lang, kailangan pa bang gumamit ng truck? Bukas, ikaw na lang mismo ang magdala dito sa shop. Pero mayroon akong 100,000 na piraso. Ano, anong sinabi mong halaga? Kuya, saan mo nakuha ang ganitong karaming pera? Walang nakaw, huwag kang mag-alala. Hoy! Anong nangyari? Tatay Ksu, gusto kong pumasok ng 60,000 kilo ng patatas. Mas mabilis, mas maganda. 60,000 gin aabuti ng isang gabi. Kailangan pang magbigay ng deposito. Pero sa kalagayan mo ngayon, basta maihatid mo bago mag-3 ng madaling araw. Bibigyan kita ng 50,000. Kung maihahatid mo ng eksakto bago mag-2:30, ipadala mo kay Shai Huang bago mag-2:30. Hindi lumitaw si Shai Huang sa pintuan ng tindahan. Baka limitado rin ang oras niya sa fast food restaurant. Hindi ko alam kung sapat ba ang mga pagkain para sa kanila. Bukas pa ba talaga sila darating sa buro ng buhangin? Ipinapasa ang utos ni Zhang Han. Inuutusan kita na pamunuan ang 300 mabilis na kabayo. Ihatid ang pagkain sa sasakyan sa Biyuan County bago magsikat ang araw bukas. Walang pagkakamali. Susundin ko ang utos. Mahal na hari, maaari bang itanong kung ano ang mga pagkain ito? Ang bango. Ano ito? Narinig ko na ang mahal na hari ay nakatagpo ng pagkain mula sa Diyos upang iligtas ang hilagang dalan. May pag-asa na ang mga tao. Sakay. Gusto ng tiyahin na mamatay, pero walang malaking pamangkin. Pamangkin. Sinasabi ko sa'yo. Niloko mo ako sa gitna ng gabi. Kung hindi mo ibibigay ang mga gamit, magagalit ako. Paano ka nakarating gamit ang electric na sasakyan? Nasaan ang malaking truck? Nandito na ako. Huwag ka nang magpanggap. Saan ka naman kukuha ng 100,000 pirasong barya? Kung lolokohin mo ako, maghanap ka naman ng matinong dahilan. Diretso mo na lang ilagay sa trunk ng kotse ko. Ikaw lang talaga ang ganyan. Kung hindi dahil sa'yo, tamad na akong pumunta dito. Ang dami nga talagang barya. Barya lang naman yan. Hindi naman talaga yan mamahaling antigong bagay. Kung totoo ngang may 10,000 piraso ka, iyon ay talagang malaking kita. Ilan pa ba ang meron ka? Talaga bang may 10,000 piraso kang barya mula sa dinastyang Qin? Bakit hindi ka nagdala ng truck? Ngayon ay ayos na. Saan galing ang lahat ng ito? Lahat ay mga dekalidad. Kung ang isa ay 28,000, ibig sabihin mahigit 20 milyon lahat. Yayaman ka na. Hindi ka naman pumunta sa libingan ng mga hari ng Qin, di ba? Hindi, imposible naman iyon. Buti na lang, illegal ang maghukay ng libingan. Huwag mong gagawin yon. Tita, paano kung pagkatapos nito ay mayroon pa akong 70,000 Qin na tansong pera? Maaari mo bang tulungan akong ibenta ito? Ano, magkano ang sinasabi mo? 90,000 pieces. Tapos sasabihin mo pang hindi ka nagnakaw ng libingan. Kung hindi ka nagnakaw, kailangan mong magkaroon ng mga ganyang dami mula sa libingan ni Shai Huang. Hindi ko ninakaw ang libingan ni Emperor Shai. Saan mo nakuha ang ganito karaming barya? Sinasabi kong ibinigay ito ni Emperor Shai, maniniwala ka ba? Mas ligtas ang lihim kapag mas kaunti ang nakakalam. Iniwan ng mga magulang mo. Sige, hulaan mo kung naniniwala ako. Ang mahalaga ay kung tatanggapin mo ang 100,000 na ito. Kailangan mong magbayad ng 1,000,000 muna. Bukas ng umaga, ibibigay ko sa iyo ang natitirang bayad. Papangako ng tiya mo sa iyo. Pero huwag mong galawin ang libingan ni Shai Huang. Diyos ko, ano ito? Huwag kang magsalita. Ito ay tunay na jade pendant ng unang emperor. Maaari itong maibenta ng bilyon-bilyon sa auction, siguradong may bibili. Ito rin ay iniwan ng mga magulang ko. Ito ang yaman na itinaguyod ng mga magulang ko. Gusto niyong tapakan ang kanilang pagsisikap.
Kung ganon, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagkakasiraan. Pwede nang ilagay ang pinirmahan sa mesa. Tawagin si Chen Kaiming. Bukas ng umaga, 9 oras, aaresto ang kanyang ari-arian. Hindi makakakuha si Kinhin ng 30 milyong bukas ng umaga. Maghanda ka na lang na makulong. Ha 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 ha. Lolo, gutom na ako. Maghintay ka pa ng kaunti. Naghahanap na si Lolo ng makakain. Nakita na. Unang kakain si Yaya. Wala na tayong pag-asa, patay na tayo. Sumpa ng Diyos, gustong ipahamak tayo ng langit. Walang makakain dito. Kung wala nang makakain, mamamatay ng gutom ang nanay ko. Nakapag-akyat na ako sa 5 bayan, wala akong nahanap na kahit kaunting pagkain. Pagbalik ko, ang buong pamilya ay namatay sa gutom. Diyos ko, maawa po kayo sa amin. Utos ng emperador ng dakilang Qin. Ipamahagi ang mga biyayang ibinigay ng mga Diyos sa mga mamamayan. Naway kayanin pa ng aking mga mamamayan ang 3 araw. Hindi iiwan ng dakilang Qin ang bayan ng Beyuan. Hindi rin iiwan ng mga Diyos ang bayan ng Beyuan. Bilis. Agad na ipamahagi ang pagkain sa mga tao. Ito ay amoy ng gulay. Ano itong masarap na pagkain? Hindi ko pa ito nakita kailanman. Talagang dumating ang Diyos upang iligtas ang ating bayan. Salamat, Ginoong Sundalo. Salamat, Ginoong Sundalo. Salamat, Ginoong Sundalo. Huwag matakot. Nakita na ng kanyang kamahalan ang Diyos mula sa silangang dagat. Tiyak na poprotektahan tayo ng Diyos. Naniniwala kami sa kanyang kamahalan. Naniniwala kami sa Diyos. Anong nangyari? Wala namang nangyari. General, naalala ko lang ang anak kong babae. Kung nakayanan lang niyang maghintay ng kalahating insenso, hindi siya mamamatay. Lolo, may pagkain na. Gising na, okay ba? May pagkain na si Lolo. Inay, tingnan mo. Binigyan tayo ng pagkain ng Diyos. Hindi pa nakakita ang bata. Gisingin mo na siya. Sabihin mo sa bata kung ano ito, okay ba? Mabilis na ulat, mahal na hari. Humiling sa mga Diyos na muling bigyan ng pagkain. Ipaalam sa mahal na hari. Tunay na kalagayan sa Hilagang Dako. Yung mga lokal na opisyal. Niloko nila tayo. Bakit hindi ko na makontak ang hinaharap? Ginoong Qin, dahil sa iyong sinadyang hindi pagbabayad ng utang. Ngayon ay kukumpiskahin na namin ang lahat ng iyong ari-arian ayon sa batas. Hindi ba bukas pa ang deadline? Bago mag-isa 000, maihahanda ko ang pera. Sa bulok na tindahang ito. Maliban na lang kung makakapaglabas ka ngayon ng 30 milyon kasama ang interes. Huwag mo siyang pahirapan, Xiaoya. Mahirap para sa mga taga-Bukiri na makisama sa malaking lungsod. Bayaran mo ako ng 5 milyon. Pinanatili ko ang reputasyon ng mga magulang mo. Ano ngayon? Narinig ko na ang lolo mo ay dati ring naglilinis ng sapatos. Mga mayayamang pamilya. Siyang naglilinis ng sapatos. Ano ang sinabi mo? Nandito ako bilang kasosyo ni Ginoong Qin para magdala ng pera. Tungkol sa 30 milyong. Masyado bang marami ang 30 milyon? Narito ang 35 milyon.
Bilangin ang 31 milyon at dalhin ito. Wala nang ugnayan sa hinaharap. Sa lugar na ito, hindi ako magbibigay ng kahit 1 pulgada. Ano man ang halaga, ilabas mo at handa akong tumanggap. Sige, tingnan natin. Ginoong Qin, may mga benepisyo ang pag-iimpok ng higit sa 1 milyon sa aming bangko. Isaalang-alang mo ito. Isasaalang-alang ko ang bangko sa tapat ninyo. Anong nangyari sa iyo? Emperador, anong nangyari sa iyo? Gaano nakatanda? Nasaan ka? Ako ay 49 na taong gulang, 8 araw ng 8 buwan, nasa palasyo ng Shachu. 49 na taong gulang, 8 araw ng 8 buwan. Sa mga tala ng kasaysayan, namatay ang emperador sa 11 araw ng 8 buwan. 3 araw na lang ang natitira. Nakahanda na ang mga patatas. Lahat ay handa na. Lahat ng 60,000 gin ng patatas ay naluto na. Masyadong kapansin-pansin ang 900,000 barya. Ipagpapalit ko sa iyo ang aking personal na badge. Maraming salamat, Shi Huang. 3 araw mula ngayon, siguraduhin mong bumalik ka sa modernong panahon sa umaga. Bakit ko kailangang iligtas ang buhay mo? Digmaan sa presyo. Hintayin mong maibenta ko ang sigaw ng emperador bago kita ayusin. Hindi ko maaring hayaan na mamatay ang emperador ng ganito. Kailangan kong gawing pera ang sigaw. Bumili ng pinakamagandang kagamitan medikal. Sa loob ng 3 araw, kailangan kong baguhin ang kapalaran. Agad na ipadala ang 60,000 kilong patatas sa Hilagang Yuen County. Saan ka makakakita ng Diyos na nagbibigay ng 3 prutas at 2 datils? Malamang ay nalilito na ang inyong majesty dahil sa sakit. Ito, mahal na hari, talagang nakatagpo ka ng Diyos. Diyos ko, totoo bang may Diyos sa mundo? Binigyan ng Diyos ng pagkain. May pag-asa na ang Qin. Sakay. Hindi ba't ako? Hindi ba't talagang mamamatay ako sa burol ng buhangin? Kailangan kong personal na pumunta sa biyuan upang ihanda ang chariot ng Kyong. Sundin ang utos. Hinihiling ko sa inyo, General. Magbigay naman ng kaunting mga tira. Nananawagan ako sa mga Diyos na iligtas ang Biyuan County. Nananawagan sa mga Diyos. Iligtas ninyo ang Biyuan County. Mga kababayan, dumating na ang mga bakal na kabayo ng dakin. May pag-asa na tayo. Binigyan tayo ng Diyos. Ang kanyang majestad ay personal na pupunta sa hilagang lupa. Kasama ang mga tao sa hirap at ginhawa. Salamat, kanyang majestad. Salamat sa Diyos. Bumukas ang mga mata ng langit. Sa wakas, may makakain na tayo. Ano nang nangyayari? Kung walang tubig, kahit patatas ay maaaring mabulunan at mamatay sa uhaw. Paano magdadala ng daan-daang libong kilo ng tubig? Kayang magbigay ng tubig ng Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng tubig ang mga tao, kailangan mismo ng mahal na hari ang pumunta. Kung hindi, masyadong mabagal. Bilisan mo at ipaalam sa mahal na hari. Kasalukuyan ay nangangailangan ang tubig ang lalawigan ng Kitahara. Sige po. Mas mabilis pa. Kahit na mayroon kang 70,000 piraso ng tanso, hindi ko na ito tatanggapin ngayon. Sobrang dami ng ganitong antigong bagay. Baka bumaba ang halaga. Tita, pakisilip nga kung magkano ito. Diyos ko. Ang waste tag ni Kinzilong.
Ang pamamaraang ito at estilo ay mula sa dinastyang Qin. Base sa kalawang, nagmula ito sa mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 Diyos ko. Ito ay talagang siyam na pangil na dragon. Ito ang waistag na dinala ng unang emperador. Paano mo ito ipapaliwanag sa akin? Ituring mo na lang na nakukuha ko. Mahal ba ito? Higit pa sa mahal. 3 bilyon, 3 bilyon. Siguradong may gustong bumili niyan. Mga 3.5 bilyon siguro. Sige, 3.5 bilyon na lang. Ako na ang bahala maghanap ng buyer. Malamang ilalagay na nila ang pera sa account mo mamayang hapon. Ang bilis naman. Wala pang 2 araw yan ah. Kumita agad ng mahigit 380 milyon. Ang naging puhunan lang ay patatas at fast food. Pinsan, ilan pa bang sikreto ang meron ka? Sigurado ka bang ayaw mong sabihin sa akin? Wala na muna sa ngayon. Pag-usapan kung dapat bang pumasok sa negosyong kumikita ng malaki. Tingnan mo kung mayroong Imperial Seal. Kung makakakuha tayo ng 5,000 bilyon, may mga interesado. Totoo ba yan? May posibilidad na makuha yan. Hindi mo pa rin nauunawaan ang halaga ng utos mula sa langit. Sige na, sige na. Wala namang inaasahan na makuha mo yan. Hindi rin dito. 3 bilyon at 500 milyon ay sapat na para makabili ng magandang kagamitan medikal. Maaari rin akong magkaroon ng kapital para magbigay ng mga supply sa Emperador Qin. Kamusta, Tiyuzhang? Gusto kong mag-import ng isang batch ng mga kagamitan medikal mula sa iyo. Maaari mo ba akong tulungan sa mga papeles? Tubig, ang sarap uminom ng tubig. Mahal na Emperador, kailangan kayo ng mga tao sa Biyuan County, mga Diyos. Masyadong mabagal ang boss. Sasakay ako ng kabayo papuntang Biyuan County. Huwag po, mahal na hari. Nakapagpasya na ako. Sino ang magtatangkang magpayo pa? Kinhi. Mukhang kailangan kong bawiin ang aking salita. Wala na akong oras. Hindi makapaghintay ang mga tao sa biyuan. Sige na. Qin, makakapagpadala ka ba sa akin ng tubig sa loob ng 1 oras? Changsheng, bakit walang Diyos sa mundong ito? Bakit hindi ako makapagkaroon ng mahabang buhay? Hindi pa ganap na mapayapa ang mundo. Hindi pa nakakapagpahinga ang mga tao ng maayos. Tiniis ko ang lahat ng panlalait at hindi pagkakaunawa. Ang tanging hangad ko ay ang kapayapaan ng dakilang Qin magpakailanman. Hinahangad ko ang mahabang buhay. Hindi upang magpakasasa sa luho. Ang nais ko lamang ay magdala ng kapayapaan sa dakilang Qin. Bakit hindi ako pinagkakalooban ng langit ng mahabang buhay? Kung bibigyan lang ako ng langit ng ilang taon pa para sa dakilang Qin. Hindi sana naging ganito kabilis ang lahat. Kung ako'y mahulog, sino pa ang makakapag-ingat sa dakilang Qin? Sakay. Nagawa ko na ang lahat ng mga papeles. Maaari kang mag-relax at gamitin ito. Alaynan. Salamat, Tiyuzhang. Wala nang anuman, narinig ko na ang tungkol sa fast food na iyon. Nakakaramdam ako ng guilt na hindi ako nakatulong. Ang kabuuang halaga ng mga kagamitan na ito ay 1 bilyon. Bawasan ko ng 5 milyon para sa iyo. Noon, gusto ko talagang tulungan ka. Pero masyadong malakas ang Chen Group. Kahit ako, hindi ko kayang kalabanin sila. Ayos lang. Bakit 1 bilyon lang ang hiningi ni Papa? Akala mo ba ang sinasabi kong pagsisisi ay isang formalidad lamang? May utang na loob ang mga magulang ni Qin sa atin sa kanilang tulong sa oras ng pangangailangan. Kung hindi dahil sa pressure mula sa mga mataas na opisyal ng Chen. Matagal na akong tumulong sa kanya.
Kumusta, Kin? Saan ka kukuha ng 100 milyon? Diyos ko! 1 piso lang ang halaga ng patatas na hiniwa. Mukhang peke ang patatas na ito. Hindi lang yun, maliit na stir-fried beef ay 5 pesos pa. Parang panaginip lang. Sobrang mura. Ayoko ngang kumain. Huwag kang matakot. Dalawa ang naglalaban sa presyo. Ngayon ang pinakasulit kumain. Hindi na kumikita ang tindero sa negosyo. Hindi na kita pagkakitaan. Makikipagtagisan na ako sa kabila. Sinuportahan kita, matagal ko nang hindi gusto ang kabila. Sobrang pang-abuso. Kahit gaano pa kaliit ang ibaba. Dito na lang ako kakain. Kaya't salamat sa lahat. Ngayon, bibigyan ko ang lahat ng 1 bote ng inumin. Dagdagan pa ng 8%. Ang kaunting apoy ng buhay na iniwan ng mga magulang. Hindi ko maaring hayaang matapos ito sa aking mga kamay. Dahil kaya kong maging bihasa sa nakaraan at kasalukuyan. Yung mga pagsisisi. Hindi ba pwedeng mabawasan ng kaunti? Kinhi. Kinhi, 1 oras mula ngayon. Maaari mo bang dalhan ako ng tubig? Hindi ba't? Sa pag-unlad ng mga fast food na tindahan, ang kakayahang kumonekta sa nakaraan at kasalukuyan ay lalong lalakas. Kung ganon, mas lalo kong pag-ibayuhin ang pag-unlad ng fast food na tindahan. Sa oras na ito, humihingi ng tubig ang emperador. Tiyak na ito ay para sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Bumili muna ng 6 na milyong bote. Hayaan ang mga tao na makainom ng 1-0 araw. Magandang araw, ano po ang maitutulong ko? Bibili ako ng 6 na milyong bote ng tubig. Nandyan na sa harap ng inyong kumpanya. Ano? 6 na milyong bote ng tubig. Pakiusap, sandali lang po. Paparating na ako sa opisina. Kuya, tingnan mo naman ang sarili mo. Sa panahon ngayon, saan ka makakakita? Tama na ang satsat. Bilisan mo, nagmamadali ako. Ano? Ang haba naman nito, 10, 100, 1,000,000, bilyon. Ikaw ay isang bilyonaryo. Pakiusap, sandali lang. Agad kong ipapatawag siya. Pasensya na, Ginoo. Pasensya na at pinahintulutan kang maghintay. May stock ba kayo sa pabrika? Meron. Nasa daan ako papunta rito. Nakaayos na ang kumpanya na magdala ng mga produkto mula sa malapit. Pakiusap, hintayin nila ako sa likod ng Kinhi Fast Food. CJ. Ginoong Kin, ito ang aking business card. Nandoon ang aking personal na numero. Maaari mo akong tawagan anumang oras. Boss, huwag kang mag-alala. Matatapos ito sa loob ng 1-0 minuto.
Ang pera ay makakasolusyon sa lahat ng problema. Ngunit talagang makakapaghintay pa ba ang emperador? General, anong uri ng kawalang pag-asa ang dinaranas ng mga tao? Hindi pa tayo umabot ng isang araw at ganito na ang kanilang pagdurusa. Nakakain na ba ng patatas ang mga tao? Nakakain na, pero ubos na ang kanilang pagkain. Bukas, muli na naman tayong manonood habang sila'y nagugutom. Ay, ngayon ang pinakamahalaga sa mga tao ay tubig. Kung may tubig sana, mas matagal pa sana nilang kinaya. Maharlika, kailangan mong magtiis. Ngayon, ang magagawa lang natin ay umasa na magbibigay ang Diyos ng tubig. At sana makarating na ang Maharlika sa Hilagang Yuan County. Pero kaya pa ba ng katawan ng Maharlika sa ngayon? Dumating na ang emperador ng dakilang Qin. Ano, dumating na ang Maharlika? Dumating na ang dakilang emperador ng Qin. Kami po ay bumabati. Mahal na emperador. Ang mga karaniwang tao ay bumabati. Mahal na emperador. Talagang dumating na ang mahal na emperador. Talagang bumisita siya sa atin. Talagang dumating na siya. Hindi niya tayo nakalimutan. Agad kang magpadala ng tao. Sa lahat ng mga opisyal at mandirigma, ng Bayuan County at mga kalapit na county. At hulihin ang kanilang siyam na angkan. Dalhin mo sila dito. Gusto kong patayin sila. Naunawaan ko ang utos. Mahal na Ginoo. Ikaw rin ay nagdurusa. Noong ikaw ay nag-iisa sa 6 na kaharian. Ako ay minsang humanga sa iyong kagandahan. Ngayon, 11 taon na ang nakalipas. Mahal na Ginoo, talagang nakatagpo ka ba ng Diyos? Ililigtas ba tayo ng Diyos sa Bayuan County? Siyempre, ililigtas tayo. Maibibigay ba ng mga Diyos ang tubig para sa atin? Mahal na hari, ilang araw na po kaming walang tubig. Magtiis pa kayo ng kaunti. Hihilingin ko na sa mga Diyos na magbigay ng tubig. Ang hinaharap ng dakilang Qin ay kailangan ka. Kailangan ka ng bayan ng Bayuan. Hanggang dito na muna tayo ngayon. Ilagay niyo na lang ang isa pang truck ng tubig sa labas ng fast food restaurant. Emperador Shai Huang. Naihanda ko na ang tubig. Makipag-ugnayan ka agad sa akin. Hindi tama, bakit hindi siya sumasagot? Emperador Shai Huang. Emperador Shai Huang. Baka siya mismo ang pumunta sa Bayuan County. Hindi kaya hindi ko pa rin siya maililigtas. Basta magising siya kahit sandali. May pag-asa pa. Emperador Shai Huang, naisip mo na ba kung paano magiging ligtas at matatag ang kinabukasan ng mga tao? Alam mo ba kung gaano kalaki ang maiiwan ng dakilang Qin para sa mga susunod na henerasyon? Alam kong pagod na pagod ka na. Pero ang mga tao sa buong bansa ay umaasa pa ring ikaw ang mamuno. Huwag kang malugmok dito. Nagtrabaho ka para sa kapakanan ng lahat sa loob ng kalahating buhay. Ngayon, umaasa lang ako na makabawi ka. Iingatan ang bayan. Tama. Gusto niyang makita ang hinaharap, kahit na ako'y malapit ng mamatay. Maaari pa ring magpadala ng milyong kabayo ng dakin upang salakayin ang Qi at lipulin ang kanilang lahi. Hindi ko na kayang maghintay. Kailangan mong sabihin sa akin ang buo at tama ngayon. Maaari kitang iligtas. Basta't mabuhay ka.
Kahit kailan mo gustong maghiganti para sa susunod na henerasyon. Kung makakaligtas ako ngayon, lahat ng mga nanakit sa aking dinastyang Qin sa hinaharap, kailangang sabihin mo sa akin. Hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagtatago. Sige, pangako ko sa iyo. Ano man ang kalaban, ganoon man kalakas, hindi kailanman ako magsisinungaling sa iyo. Inay, uhaw na uhaw ako. Talaga bang ayaw na sa atin ng Diyos? Tubig, Diyos ko. Yan ba ay tubig? Hahaha, nakainom ako ng tubig. Sa wakas, nakainom na ako ng tubig. Inay, itay, buksan ang bibig. Nakuha ng anak ang tubig. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos ah. Handa akong ibigay ang lahat para sa pagsamba sa Diyos. Para lamang sa pagtugon sa kabutihan ng Diyos. Ang mga uminom ng tubig ay huwag munang tumanggap. Ang mga hindi uminom ng tubig, mga matatanda, mahihina, kababaihan at mga bata, at ang mga malapit ng mamatay ay may prioridad. Pagkatapos ay ibibigay sa mga kabataan. Kung may manggulo pa ulit, patayin agad, walang patawad. Opo. Mahal na hari, kulang na po ang tubig. Ang mga Diyos ay tumutugon na po sa inyo, mahal na hari. Mahal na hari. Ang pangalan niya ay Kinhe. Simula ngayon, itatalaga ko siya bilang Diyos ng Qin. Pinapayagan kayong magtayo ng templo at estatwa para dito. At sambahin ito sa mga salinlahi. Itaga sa Diyos. Salamat, mahal na hari. Salamat kay Diyos ng Qin sa pagligtas sa aking hilagang lupain. Salamat, mahal na hari. Salamat, mahal na hari. Salamat kay Diyos ng Qin sa pagligtas sa aking hilagang lupain. Sinasabi ng inyong kamahalan ay tungkol sa pagkilala sa mga Diyos. Hindi kayo itatakwil ng Diyos ng Qin. Kahit isang basong tubig, maiintindihan ng Diyos ng Qin ang inyong intensyon. Kamahalan. Tita, mayroon ka bang kakilala sa Xie Hospital? May kakilala ka ba? Anong nangyari sa iyo? Bakit ka pa pupunta sa Xie para magpagamot kung malala naman ang sakit mo? Wala ka ng pag-asa. Dr. Jayang, pakiusap, tulungan niyo po ang pamangkin ko. Dr. Jayang, magsalita naman kayo, huwag niyo akong matakot. Nasaktan ka nung bata ka pa. Ito ay sa isang kaibigan ko. Mula pagkabata, mahirap ang buhay niya. Nakararanas siya ng maraming paghihirap. Nakikita kong ang edad ng buto ng taong ito ay hindi bababa sa 70 taon. Ang sakit na ito ay kasama na niya sa loob ng maraming dekada. Talagang hindi ko alam kung paano niya ito nalampasan. Doktor ng mga sakit, paano umabot sa ganitong kalubhaan ang sakit na ito? Hindi ba siya kailanman nagpakonsulta sa doktor? Palagi siyang abala sa trabaho. At sa panahong iyon, hindi rin maganda ang mga kagamitan medikal. Sa puntong ito, hindi na makatotohanan ang ganap na lunas. Ang tanging magagawa ay pahabain ang buhay. Agad siyang ipatawag. Hindi siya makagalaw ngayon. Nasa panganib siya. Mayroon bang anumang paraan para agad siyang mailigtas? Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Sabihin mo na lang kung ano ang kailangan. Iulat ko po, ang sakit ng mahal na prinsipe ay baka hindi na malulunasan. Matagal nang malubha ang kalagayan ng mahal na prinsipe. Napabayaan ang sarili dahil sa labis na trabaho. Ang isang malubhang may sakit ay hindi nakakakuha ng sapat na pahinga. At patuloy pang nagtatrabaho kahit gabi. Kahit ang pinakamahusay na manggagamot ay baka hindi na rin magawa ang anuman. Ayokong makarinig ng mga walang kwentang salita. Kung hindi maililigtas si Ama, lahat tayo mamamatay. Ginoo, bakit hindi tayo humiling sa mga Diyos? Nga. Pwede tayong manalangin sa mga Diyos. Siguradong maliligtas ng mga Diyos si Ama. Nakikiusap ako sa Diyos ng Qin na iligtas ang aking ama. Tiyak na hindi nasisiyahan ang kanyang kamahalan sa Biyuan County.
at abala pang dumating upang tulungan kami. Kaya siya ay malubhang nagkasakit at hindi nagigising. Kailangan nating gumawa ng paraan para sa kanyang kamahalan. Nananawagan kami kay Qinshen, tulungan mo ang aming kanyang kamahalan. Ipinapaabot ng mga tao kay Qinshen. Ang kanyang kamahalan ay isang mabuting emperador. Nagdusa siya para sa Biyuan County kaya siya'y nahirapan ng labis. Handa kaming ibigay ang lahat para sambahin ka. Hinihiling lang namin na iligtas mo ang mahal na hari. Nakikiusap kami, O Diyos ng Qin. Iligtas mo po ang mahal na hari. Nakikiusap kami sa Diyos ng Qin. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Chen Kaiming? Para sugalin mo ang makulong at manggulo dito. Sino si Chen Kaiming? Hindi ko siya kilala. Kumakain lang kami ng manto sa tindahan ninyo. Paano ba kumain ng manto? Naikakahiya pa kami. Ang TVZ ay nakatutok sa mga empleyado ko. Kapag may nangyaring kahit ano, gusto kong makulong kayong lahat. Nakuha na kayo ng Kiki. Nakita ang kanyang sugat. Ang pagkaantala sa paggamot ay sadyang pagpatay. Wala akong pakialam kung sino ang nagbigay sa inyo ng pera. Kung hindi kayo aalis, ngayong gabi, ipaparamdam ko sa inyo ang sakit. Tingnan natin kung sino ang magkakaroon ng lakas na galawin ang aming manager. Hindi ninyo ako pinapayagang mamuhay ng maayos. Sasagupain ko kayo. Ang laki ng iyong kapangyarihan. Pinaabot mo pa ang empleyado na saktan ang customer. Napakasimple ng hinihingi namin. Humingi kayo ng tawad sa amin. At papayagan naming umalis siya. Ito ay isang makatarungang kahilingan. Kahit na dumating ang pulis, ganito rin ang sasabihin namin. Ngunit bakit hindi kayo humihingi ng tawad? Ginoong Qin, sino ba talaga ang nag-aantala sa paggamot ng mga empleyado? Hindi ako naniniwala na talagang magkakaroon kayo ng operasyon. Kung hindi kayo humingi ng tawad ngayon, tingnan natin kung sino ang makakapagpaalis sa inyo dito. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang mailakas ng loob na humadlang kay Ginoong Qin. Sana itandaan ninyo. Sa aking fast food restaurant, walang antas na paghahati sa mga tao. Tanging mga pantay na kasama lamang. Huwag mag-alala, manager. Mula ngayon, ituturing naming tahanan ito. Sino mang magtatangkang manggulo dito? Kami ang unang hindi papayag. Hindi mo ako sinisisi. Talagang gusto kong maging kaibigan ka ngayon. Bigyan si Kinhi ng isang black card mula sa Industrial and Commercial Bank. May credit limit na 100 milyon. 100 milyon at sa kanyang kabataan. Isa lamang ang mayroon. Kung ako'y mamatay, magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng Great Qin. Ipag-utos sa mga sundalo sa hangganan na huwag bumalik. Maaaring mapuksa ang Great Qin. Hindi maaaring mawala ang Huaxia. Nagsasagawa ng rebelyon ang mga rebelde sa timog. Nawasak na nila ang 7 bayan ng Dakin. Ganap ng magkakagulo ang Dakin. Mangyari po, magmeditasyon kayo para maipadala ko ang gamot. Basta't iniisip ninyo na ipadala ko ang gamot. Maaari ko na itong maipadala. Paano kung ilagay ang gamot sa huling utos? Si Emperador Shi ay patuloy na nag-iisip tungkol sa kanyang huling utos. Kaya ibibigay ko sa kanya ang huling utos. Kung magtatagumpay, agad na maliligtas si Emperador Shi. Emperador. Nakasulat na po ang inyong huling utos, Emperador Shi. Mangyaring kunin ito agad. Ang huling utos ay unti-unting nawawala. Emperador Shi Huang. Magising ka na. Dapat makuha ng mga traidor ang nararapat na parusa. Mga Ginoo, samahan natin muling tingnan ang kanyang kamahalan. Sana'y pagpalain ng mga Diyos ang kanyang kamahalan. Hindi ko alam kung bakit hindi tumutulong ang mga Diyos sa pagkakataong ito. Hala, ano ito? Kailan ito lumitaw sa kama? Hindi tama ang kahon na ito. Napakakaiba nito. Wala tayong ganitong materyales sa dakilang Qin. Labis kong naramdaman ang taimtim ng mga mamamayan. Kaya't nagbigay ako ng banal na gamot para iligtas si unang emperador. Kung makita ninyo ang utos na ito, agad ninyong ipainom kay unang emperador ang 2 itim na tableta. Dumating na ang Diyos upang iligtas ang kanyang kamahalan. Mga mamamayan, ipinagkaloob na ng mga Diyos ang gamot para iligtas ang ating mahal na hari. Ang galing, alam ko na mangyayari ito. Hindi kailanman pababayaan ni Qin ang ating hari. Salamat kay Qin. Ginagamot na lang ang patay na parang buhay. Tingnan ninyo. May kulay na ang mukha ng inyong kamahalan. Mahal na emperador, magising ka na.
Kailangan ka ng dakin. Kailangan ka ng mga mamamayan ng dakin. Nandito lang ako palagi. Mahal na emperador. Nandito ka lang palagi. Sa hinaharap kami rin ay nandito palagi. Kasama ninyo ang mga sandata at kabayo. Na kayang lamunin ang mundo tulad ng tigre. Kasama ninyo ang pagwawasiwa sa mundo. At pagsasama-samahin ang mundo. Ayos lang. Kaya't huwag ninyong kalimutan ang inyong mga pangako sa hinaharap. Isang pag-iisip ng Diyos ang nagligtas sa mga buto. Isang gamot mula sa Diyos ang nagbigay ng mahabang buhay. Wala na akong pagsisisi sa buhay na ito. Salamat sa mga Diyos na iniligtas ang mahal na hari. Handa akong ialay ang lahat ng mayroon ako sa buong buhay ko. Zhang Han. Narito po ang inyong lingkod. Hatulan si Zhao Gao ng pinakamabigat na parusa. Upang magsilbing babala sa iba. Karapat-dapat akong mamatay. Paano ka nagkasala? Hindi dapat mahikayat ng Chancellor Lisi ang isang matandang alipin. Isipin mong suportahan si Hu Hai bilang emperador. Ang matandang alipin ay isa lamang eunuko. Saan ako magkakaroon ng maraming estratehiya sa kapangyarihan? Lahat ng ito ay itinuro ng Chancellor. Zhao Gao, ano ba talaga ang balak mo? Ngayon, ano na ang sitwasyon ng Chancellor? Tanggapin mo na lang. Talagang nakakalimutin si Ginoong Li. Alam ng buong korte. Matagal nang naisip ni Lisi ang paraan para iligtas ang emperador. Ngunit pagkatapos siyang hilahin ng matandang alipin para makipag-usap ng kaunti. Nang bumalik siya, nagpasya na siyang huwag iligtas. Lisi. Lisi ay pinatay. Maharlika. Ako'y inosente at tapat sa dakilang kin. Naway alalahanin ng Maharlika ang aking munting serbisyo. Pagkalooban ako ng buhay. Maharlika, handa akong maglingkod para sa dakilang kin. Mayroon pa akong mahusay na plano. Naway magpakita ng awa ang Maharlika. Patawarin mo na ako. Mahal na hari, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako, mahal na hari. Pakiusap, mahal na hari, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Mabuhay. Salamat, mahal na hari, salamat. Papatayin ko ang iyong mga binti. Bilang kapalit, ikaw ay aking alipin. Ang iyong buong angkan ay ipapasok sa bilangguan, kaya't ano ang iyong desisyon? Sundin. Mahal na Lisi. Salamat sa inyong habag, sir. Yingzeng, Yingzeng. Naghihintay ako sa iyo sa impyerno. Ihuhulog kita sa mga piraso. Kaya't ihuhulog kita sa mga piraso. Maraming mga mamamayan sa labas ang namatay sa gutom. Nakatapos na sila sa kanilang pagkain. Nakatagpo ako ng paraan para sa mahabang buhay. Ang teritoryo ng dakilang kin ay hindi na mapipigilan sa dating lupa. Kailangan nating lipulin ang Xiongnu sa Hilaga at sakupin ang mga lugar sa timog at silangan. Sisirain ang mga bansa sa silangan at kanluran. Kailangan nating maglatag ng isang malawak na teritoryo para sa susunod na henerasyon. Kami ay susunod sa utos. Para sa dakilang kin magpakailanman. Hindi kita madalas abalahin. Kaya kung may masarap na pagkain, huwag mong ipagdamot. Ang emperador ay gusto pang gamitin ang tansong pera para makabili ng masarap na pagkain. Kanino niya balak ibigay ang pagkain? Huwag mong ipagdamot. Mahal na hari, ako si Lisi. Nais kong ialay ang aking buhay para sa dakilang kin na maging pundasyon ng hinaharap. Handang mamatay ng walang pag-aalinlangan. Ito ay dahil sa aking limitadong pananaw at kakulangan sa pag-iisip. Nahihiya ako sa inyong harapan. Nahihiya ako sa dakilang kin. Handa akong tumanggap ng parusa. Hinihiling ko, General Zhang, na ipatupad ang parusa. Malalampasan ni Lisi ang pagsubok na ito. Saka palang tunay na makakabawi at makakatayo ang angkan ng Li. Mula ngayon, sasama ka ba sa akin sa paglulupig sa buong mundo? At magtatag ng gininto ang panahon. O hanggang dito ka na lang. Nasa iyong ugali at kapalaran ang lahat. Manager, ang talino talaga ng ginawa mong ito. Yung mga nanggulo dati. Naaksyonan na ang lahat ayon sa batas. Ang mga inasikaso natin dito ay mga regular na customer na kumakain sa restaurant. Hindi sila nagwawala at hindi rin lumalabag sa batas. Kahit anong gawin ni Chen Kaiming para manggulo. Wala siyang makitang kahit anong mali. Talagang naiinis na siya ng husto. Ang masama ay laging may kaparusahan. Chen Kaiming.
Hindi magtatagal ang mga gumagamit ng madayang paraan sa kompetisyon. Kinhi, gusto mo talagang ipagpatuloy ang labanan natin, ha? Kompetisyon sa industriya. Lahat ay umaasa sa sariling kakayahan. Pwede kang magplano at magpatakbo ng sarili mong negosyo. Siyempre, kaya ko ring harapin ito ng maayos at ayon sa batas. Kung may plano ka pa sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling ipagkatiwala sa akin, Kinhe, at haharapin ko ito ng kalmado. Ginoo, pakiusap, panatilihin ninyo ang ligtas na distansya sa aming manager. Ginoo, huwag po kayong lumapit. Iwasan po natin ang anumang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Kinhi, ang ating laban ay opisyal na nagsisimula ngayon. Hindi ba't ito ay tungkol sa sikat at lakas? Gusto kong makita kung hanggang kailan katatagal. Makinig kayo. Basta't bibili kayo sa aking tindahan. Magbibigay ako ng napakagandang diskwento. Araw-araw ay may dagdag na benepisyo. Mas madalas, mas maraming benepisyo. Ang lahat ng pagkain sa aking tindahan ay may 70% diskwento. May sorpresa sa bawat pagbili. Tapat na negosyo. Hinding-hindi kami maglalaro ng mga taktika. Doble ang aking subsidyo, puno ng benepisyo. Dahil sa iyong pagtitiyaga, bibigyan kita ng pagkakataon sa laban na ito. Lahat ng mga customer na bibisita sa aking tindahan ay hindi lamang makikinabang sa 70% diskwento. Maaari pang makuha ang eksklusibong regalo. Tapat na gumastos. Tama lang na tamasahin ang mga diskwento. Talagang hindi naglalaro ang tindahan ni Kin. Mga diskwento at regalo. Nakakatuwa. O, mga kaibigan. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ito ba ang manager ng Kinhi Fast Food Restaurant? Sobrang bata naman. Yung kanina na sumigaw ay ang manager ng fast food restaurant na iyon. Nakarecord na ako ng buong proseso para sa inyo. Nakasandal siya sa chain group ng mga restaurant. May halaga itong bilyon. Tiyak na hindi nila lolokohin ang mga mamimili. Siyempre, tungkol naman sa sinabi niyang pagtatusok ng chopsticks sa tinapay. Nagbibiro lang siya noon. Ang chain group ng mga restaurant, hindi gagamit ng ganitong masamang paraan. Para lang manalo sa merkado. Kaya huwag kayong mag-atubiling pumunta sa Kinhi Fast Food namin. Kahit anong gusto ninyong kainin, babayaran nila lahat iyon. Salamat sa pagtulong ninyo sa aming fast food na negosyo. Talagang nagastos kayo, Ginoong Chen. Salamat kay Ginoong Chen sa pagtulong sa aming fast food na negosyo. Talagang nagastos kayo. Kinhi. Sobrang nanalamang si Kinhe. Kung ganito pa rin, ang fast food ni Kinhi ay aakyat na sa itaas ng aming tindahan. Agad gumastos para suhulan ang mga pangunahing kumpanya ng media. Para tulungan tayong bantayan ang mga trending sa internet. Kapag may nakita silang anumang balita tungkol sa Kinhi Fast Food, agad itong i-block. Pero mag-invest si Kinhi ng 1 bilyon. Kailangan nating gumastos ng hindi bababa sa 1.3 bilyon. Para lang makuha ang suporta ng mga pangunahing media. At hanggang ngayon, hindi pa rin kumikita ang tindahan natin. Kung maglalabas pa tayo ng ganito kalaking pera, hindi tayo susuportahan ng punong grupo. Pero kung hindi naman natin itutuloy, hindi lang masasayang ang ilang 10 milyong na ilabas na natin. Kundi pati tayo ay ilalagay sa gilid ng grupo sa hinaharap. Wala na tayong pagkakataong makabawi. Iyan din ang pinakakinatatakutan ko. Kung magpapatuloy pa ang labanan, maliban kung tayo mismo ang magbabayad. Sa totoo lang, hindi naman masama ang magbayad. Kung magsasama-sama tayong ilan, hindi naman kailangang marami. Maaari tayong makakuha ng 1 bilyon. Ang mahalaga ay kapag nagpasya tayong makipaglaban. Kapag natalo, mawawalan tayo ng lahat. Sulit ba? Nakatanggap na ng tiyak na balita ang pangunahing grupo. Ang kalye ng negosyo na ito ay magiging isang pangunahing destinasyon ng turismo na susuportahan ng Yancheng sa loob ng 1 taon. At ito ay magiging bagong 5G na atraksyon. Sa simula, gumastos tayo ng kaunti. Pagdating ng susunod na taon, lahat ay magbabalik ng doble. Ito ay isang gintong manok. Ano man ang mangyari, kailangan talagang makuha ito. Sige, gawin na natin ito. Ang matapang ay mabubuhay. Ang duwag ay mamamatay sa gutom. Gawin na lang natin. Ayos, nakapagdesisyon na tayo. Magsimula tayo sa pamumuhunan ng 130 milyon.
Bibili tayo ng suporta mula sa mga pangunahing media software. Harangin ang trending tungkol sa Kinhi fast food. Pero paano naman ang mga estudyante sa kolehiyo? Kung talagang pupunta sila para kunin ang pera pagkatapos ng 3 araw, ibibigay ba natin o hindi? May mahigit 300 estudyante doon. Tig-40,000 bawat isa. Iyon ay 12 milyon. Mayroon bang eksperto sa likod niya na nagbibigay ng payo? Sinasabi ng mga caption na ang Kinhi fast food restaurant ay mas sikat, nalalampasan ang Shenglong fast food restaurant ng Chen Group. Patuloy na pinapabagsak ang Chen Group. Nanghihiram ng kasikatan at gumagastos para sa trending topics. Ipinapakita ang aming kasikatan. Naiintindihan. Naiintindihan. Agad na alamin kung sino ang nasa likod ng Kinhi na nagbibigay ng payo. Ngunit ano nga bang uri ng matalino ang narito? Kaya palaging hinahatak ako sa ilong. Akala ko marami na akong nalamang laban sa negosyo. Pero sa harap ng mga bihasang tao sa likod ni Kinhe, parang ako'y isang elementarya na estudyante. Ito ay hindi ko maunawaan. Ay, sa puntong ito, wala na tayong magagawa. Kung hindi, mawawalan tayo ng kredibilidad. Nawala ang buong merkado ng mga estudyante sa Yancheng. Plano. Manager Zhang, pwede mo bang tulungan akong suriin ang account na ito ng Black Card? Gusto kong malaman kung ano ang tinatayang balanse ng kredito nito. Ang card na ito ay isa sa mga pinakabagong inilabas namin. May credit na 100 milyon at walang interes. Ano ang sinabi mo? Mangutang ng 100 milyon at walang interes. Walang pagkakamali ang bangko ninyo, di ba? Karaniwan, hindi nagkakamali. Ilang ganitong card ang inilabas ng distrito ng Chaoxia? May 0 tao na may limitasyong 100 milyon. Ngunit 3 lang ang walang interes. Bibigyan kita ng 5 oras. Para sa lahat ng mga nagbabalak ng gulay. Magdala ng isang bagong batch ng mga gulay. At dapat sa pinakamalaking dami. Sabihin mo sa kanila na sa sandaling dumating ang mga gulay. Agad na silang magbayad. Manager. Nag-invest ang Shenglong Fast Food ng 1.3 bilyong yuan para bilhin ang media. Naghahanda silang atakihin ang ating trending topic. Paano mo ito ginawa? Ayon sa utos ninyo. Pinagawa ko lang sa mga empleyado ang pagpapadala ng daan-daang video. Gumastos tayo ng 1 milyon para sa marketing. Ibig sabihin, isang estratehiyang empty city lang talaga ang ginamit natin. Pero napalugi natin ang Shenglong fast food ng 130 milyon. Manager. Tagumpay tayo. Ikaw talaga ang pinakamatalinong tao na nakita ko. Ano bang nangyayari? Bakit tayo napapahamak ulit? Bakit natin ginastos ang mahigit 100 milyon nang hindi nag-imbestiga? Kinhe, gusto mo bang makipagkumpetensya sa akin sa dami ng tao? Gusto mo bang makipagkumpetensya sa pagiging malupit? Lahat, lumabas kayo. Magtatangkang kumilos ka dito. Wala silang kinalaman sa akin. Kumain lang ng masama at humihingi ng paliwanag. Ano ang halaga mo, Kin, kahit may kaunting pera ka? Pero kung dami ang pag-uusapan, 10 Kin ay hindi kayang talunin. Si Shenglong. Ang mga matatag na pamilya ay kulang sa tao. Kung ang mga kapatid ay kumain ng masama at walang paliwanag. Ngayon, pasukin at wasakin ang tindahang ito. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Kinhe, hindi mo talaga alam kung gaano katindi ang labanan sa negosyo. Mga walang kwentang tao, akala nila makakaunlad sila dito, mga panaginip. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang tunay na labanan sa negosyo. Nakakabahala, bakit hindi ko maisip at makontak si Kinhe? Baka may nangyaring masama sa kanya sa modernong panahon. Kailangan ng mga tao sa 10 lalawigan ang iyong mga pagkain at pinagkukunan ng tubig. Nakahanda na ang mga opisyal ng mga mahahalagang regalo. Inihanda ko rin para sa iyo ang bagay na makakapagligtas sa buhay. Umaasa akong makakontak ka agad. Kung hindi mo kayang makuha ang mga kagamitan, ayos lang. Mahalaga lang na malaman kung ligtas ka. Nakakabahala, bakit hindi siya sumasagot sa tawag? Ginoong Direktor, hindi mo kami niloloko, di ba? Talaga bang makakapagbigay si Kin ng 50 milyong? Nakaload na ang mga buhay na baboy at tupa sa sasakyan. Kin, ngayon naiintindihan mo na, di ba? Maraming bagay na hindi kayang solusyonan ng pera. Sayang naman kung masira pa ito.
Basta't bayaran mo ako ng 400,000,000. Tapos ipasa mo sa akin ang tindahan. At humingi ka ng tawad sa akin habang nakaluhod. Hindi ko na ito sisirain. Maliban na lang kung mamatay ako. Wala nang pag-uusapan iyon. Ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag nakipagtagisan ka sa Chen Group. May tao rin ba si Qin? Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na kumilos. Ano bang nangyayari kay Ginoong Qin? Gustong sirain ng grupong ito ang tindahan. Sino ang may lakas ng loob na galawin si Ginoong Qin? Patayin ko siya. Ginoong Qin, pakiusap. Nagkamali kami. Ilang halaga ang ibinibigay niya? Magbibigay ako ng doble. Ilan ang ibinibigay mo? 10 beses, ibibigay ko ang 10 beses. Sige, bibigay ng 500,000,000. Aalis na kami agad. Sandali lang. Sinasabi ko na 10 beses. Hindi ito 100 beses. 8 tama nga. Si Ginoong Qin ay gumastos ng 50,000,000 para sa mga gulay. Kailangan mong ibigay ang 10 beses. Iyon ay 500,000,000, di ba? Basta't ibigay mo sa akin ang 500,000,000. Hindi ko na ito pakialaman. Nabaliw ka na, talagang nabaliw ka na. Sa loob ng 10 araw. Kung ang Kinhi Fast Food ay nandyan pa sa Chaoxia District, isusulat ko ang pangalang Chen Kaiming pabaligtad. Hindi na kailangan ng 10 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapalayas kita sa Chaoxia District. Umalis ka, pinapayagan ba kita na umalis? Ano pa ba ang gusto mo? Kanina muntik mo nang wasakin ang tindahan ko. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto ko? Sasabihin ko sa'yo. Hindi lang ako gagastos ng 50,000,000 para bumili ng gulay. Gagastos pa ako ng isa pang 50,000,000 para sirain ang bulok mong tindahan. Kinhe, lakas ng loob mo. Alam mo bang labag sa batas ang ginagawa mo? Ang tao ko ay sinira ang tindahan mo. Dahil talagang kumain sila dito. Kahit na magulat ka sa pulis, ang pananagutan ay hati sa 2. Pero kung sinira mo ang tindahan ko ng walang dahilan, ano ang batayan mo para gawin yan? Tioksu, kumain ka ba sa Shenglong Express kamakailan? Jised, parang 2 buwan na ang nakalipas nang kumain ako. May nangyaring masama sa tiyan. Ay, halos nakalimutan ko na. Noong panahong iyon, halos na ospital ako. Hindi ako binigyan ni Shenglong ng paliwanag. Kinhi, ikaw. Paano ka naglakas loob? Bawiin mo ang iyong ginawa. Bakit ako matatakot? Akala mo ba ako'y katulad ng 3 buwan na ang nakalipas? Yung bagong salta sa lipunan. Kahit na sa pera o sa tao. Mula ngayon, wala ka ng pagkakataon na maging kaaway ako, Kinhe. Sino ang nag-utos sa akin na alagaan ang isang lungsod at isang imperyo? Ayos lang. Lahat sila ay mga tupa. Hindi ko alam kung kailan ako huling nakakita ng tupa. Totoo ang mga bulong-bulungan. Talagang may mga Diyos na nagbabantay sa Buyuan County. May pag-asa na tayo. Pakiusap, kina Diyos. Tulungan niyo po kaming mga mamamayan ng 10 bayan na ito. Kinshen, nakikiusap po ako, tulungan niyo ang anak ko. 10 araw na siyang hindi kumakain. Nakikiusap po kami, Kinshen, iligtas niyo kami. Handa kaming ialay ang kahit ano. Lalong lumakas ang kakayahang magdugtong ng nakaraan at kasalukuyan. Tiyak na mahigit 1,000,000 ang mga biktima ng sakuna sa paligid ng Buyuan County. Kahit ipadala lahat ng gulay sa palengke, hindi pa rin sasapat. Pumunta sa mga kalapit na distrito para bumili. Bumili habang pinalalaki ang sukat ng fast food restaurant. Sa ganitong paraan, makakapagtago tayo. At makakapagligtas ng mas maraming tao. Kapag marami na ang mga antigong bagay, hindi na ito mahalaga. Kahit ang mga tanso mula sa panahon bago ang Qin ay hindi na mahalaga. Ngayon, ito ay mga tanso mula sa panahon bago ang Qin. Kaya't kailangan talagang kolektahin ito. Ilan ang meron ka? Mga 10,000 siguro. Sabi mo kung gaano kasakit, hindi na ito panaginip. 10,000, kahit minimum, pwede kang kumita ng 500,000,000. Kapag nakuha mo ang bayad sa abogado, kailangan mo itong i-reimburse. Tiya, huwag ka munang magmadaling magmaneho. Mas mabuting pumunta muna tayo sa fast food. Baka may mangyari sa loob ng tindahan. Hindi maganda kung hindi mo matatapos ang sinasabi mo. Sabihin mo na sa akin. Kung hindi mo sasabihin, patuloy akong magtatanong.
Sige, habang nagmamaneho ako, sasabihin ko sa iyo. Makinig ka sa tabi. Hey, 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 dahan-dahan lang. Huwag magmadali o kailang na dahan-dahan. Kapag nagalit ang emosyon ng milyon-milyong biktima, sobrang delikado na talaga ang sitwasyon. Bakit hindi tayo tinutugon ng mga Diyos? Kailangan ba talaga nating hintayin na mamatay na lang? Kinhe, isusumbong kita. Sige lang, hindi mo naman magagamit ang tao mo bilang saksi. Sira rin ang kihi sa tindahan ko. Tita, tutulungan mo ba ako makalipas ang 2 araw? Gusto kong magtagumpay sa Chaoxia District. Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Nang himatayin ako sa harap ng tindahan dahil sa gutom. Ang mama mo ang nagbuhat sa akin papasok. At binigyan ako ng pagkain. Kahit ikaw ang tindahang ito. Hindi ko kayo susukuan. Grabe. Ang dami mo palang antigong gamit dito. Mga tasa ng alak na may dragon na disenyo mula sa dinastyang Shang. Lahat ng ito ay mga dekalidad. Sama-samang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 600 milyong. Ang unang letra ay emperador. Ang mga pangalan ng mga hari ng dinastyang Shang ay may emperador. Tanging si Digi at si Zhuang Dixin lamang. Ang pangalawang letra ay hindi. Ito ay Xin mula kay Dixin. Magiging mayaman ka na. Talagang ito ay ang singsing ni Zhuang pamangkin. Maaari bang umabot ito sa 100 milyon? Hindi lang 100 milyon, kundi 1 bilyon ang tanong dito. Magandang pagkakataon. 800 milyon, ang perang ito ay pera ng mga mamamayan ng Qin na pangkaligtasan. Ito rin ang aking lakas sa pagbabago. Chen Kaiming, magkikita tayo sa tunay na laban sa negosyo. Tiuksu. Qin, 350 milyon. Sobra ka nang naglipat. Ang sobrang 3 milyon ibigay mo sa manager. Ang natitirang 20 milyon ay bayad sa hirap ni Tioksu. Aging Xu. Kanina, sinabi mo na si Manager Qin ay makikipaglaban kanino. Isang tao mula sa pamilya Chen na hindi dapat kalabanin. Bigyan niyo po kami ng kahit kaunting pagkain. Mahal na hari, mga Diyos. Nakikiusap po kami, bigyan niyo kami ng kahit kaunting pagkain. Noong bata pa ako. Noong bata pa ako, naranasan ko ring magutom. Nasakop ko ang 6 na kaharian. At pinag-isa ang buong bansa. Pero bakit hanggang ngayon, nagugutom pa rin ang mga tao? Hindi ito ang imperyo na gusto ko. Gumagawa sila ng hagdang tao. Bilisan ninyo, eskortahan ang kanyang kamahalan pabalik sa tanggapan ng gobernador. Tumigil kayo. Ibalik ninyo lahat ng mga pana sa akin. Kamahalan. Nagpakita na ng bandila ang mga rebelde. Kung magagamit nila ang milyong biktima ng kalamidad, tapos na ang dakin. Maaaring mawala ang dakin. Ngunit hindi mawawala ang huaksya. Isang dakilang gawain sa loob ng libu-libong taon. Kung walang mga tao, ano ang silbi nito? Ngayon, kahit mamatay ako, hindi ako kailanman aabot sa mga biktima ng sakuna. Mahal na hari, 2 araw at 2 gabi na kayong walang tulog. Nangako si Zhang Han na hinding-hindi siya magpapakawala ng palaso. Maharlika, magpahinga na po kayo. Talaga bang ako ay hindi na makakakita ng kinabukasan? Mga kababayan, matagal nang ipinamahagi sa atin ng Maharlika ang mga pagkain. 3 araw nang wala ang anak ko. Wala na talagang kahit isang butil ng bigas sa loob ng lungsod. Magtiis ka pa ng kaunti. Naghihintay ang mga tao ng dakin sa atin. Sa aking kalooban, pag-ugnayin ang nakaraan at kasalukuyan. Iligtas mo ang aking mga mamamayan.